Good evening po, Sir Neb. Lagi po akong nakaabang sa mga upload nyo at hindi po ako nagsasawang pakinggan ang mga kwento sa channel mo. Gusto ko rin po sanang magbahagi ng nakakatakot at personal kong karanasan. Sana po ay mabasa mo ito at mabigyan ng pansin. Gerald na lang po ang ipangalan niyo sa akin. 25 years old po ako nang maranasan ko itong kababalaghan na nangyari sa isa sa mga hotel sa Boracay. Kami po nung ex ko na pangalanan na lang nating Anita. 5th anniversary namin. Kaya naman napagpasyahan kong ilibre siya sa Boracay. Pangarap kasi talagang makapunta ni Anita sa Boracay dahil wala siyang kinagis ng probinsya. Sa Pasay na kasi siya nagkaugat at tumanda. Kaya naman ako, bilang mabait na boyfriend, tinupad ko ang pangarap na Boracay ni Anita. Kahit pa nung unang taon pa lang namin, ipanay na ang banggit niya ng Boracay at pagpapakita ng pictures, tiniis ko yon. Breadwinner kasi ako at nahihirapang mag-ipon. At ayun nga, sa ika-5 anniversary namin, naibigay ko rin ang matagal ng gusto ng girlfriend ko. Luma na raw yung hotel ayon sa mga kaibigan na napagtanungan ko. Mas okay daw na doon kami magstay ni Anita kasi bukod sa mura ay malapit sa dagat kaya hindi na kailangang maglakad ng malayo. Maganda naman yung mga reviews na nakita ko sa internet kaya nagdesisyon akong doon na mag-book ng kwarto. 3 days, 2 nights ang itinagal namin. Unang gabi namin noon nang maabala kami ng sunod-sunod na katok sa pintuan. Mahihinang mga katok noong una. Wala namang sumasagot kapag tinatanong ko kung sino. Wala rin akong nakikita sa silipan ng pinto. Hayaan ko na lang daw yung mga kumakatok, sabi ni Anita. Mukhang bad trip pa siya noong sabihin niya yon. Sa pangungulit ko ay nalaman ko ang dahilan kung bakit siya bad trip. Hindi ko raw kasi siya tinanong kung saan niyang hotel gusto magstay. Gusto ko sabihin noon na tanga ba siya? Di hindi na surprise yon kung alam niya na pupunta kami sa Boracay. Pero pinigilan ko na lang ang sarili ko dahil baka hindi namin ma-enjoy ang bakasyon. Pero may isa pang sinabi si Anita na dahilan kung bakit siya naiinis. Bakit hindi ko raw alam na haunted yung hotel. Ikilala raw sa pugad ng kababalaghan yung hotel na nakuha ko. Hindi ako nakasagot nun. Humingi na lang ako ng pasensya para hindi na humaba ang away namin. Nasa ganoon kaming tampuhan nang may kumatok na naman. Yung pinipigil kong galit kay Anita dahil sa kaartihan niya, isa kumakatok na punta. Minura ko pa yung mga kumakatok bago buksan ang pinto. Hindi na ako sumilip doon sa butas ng pinto kasi gusto ko na talagang makita yung umaabala sa bakasyon namin ni Anita. Pagkabukas ko ng pinto ay sinampal ako ng malakas at malamig na hangin. Gumapang ang kilabot sa batok ko at ulo. Nanlamig ang mga braso ko. Naramdaman ko ang paninindig ng aking mga balahibo. Tinignan ko ang kanang parte ng hallway. Walang tao. Pero lalo lang akong kinilabutan nang makita ko kung ano ang nasa kaliwang parte ng hallway. 3 maliliit na anino. Mukhang mga anino ng mga bata. Tumatakbo-takbo yung isa at nakatayo lang yung 2 anino. Sa sobrang takot ko, ipinikit ko ang mata. Gusto kong isipin na malikmata lang ang mga nakita. Pagmulat ko, ay wala na yung mga anino. Pero narinig kong may mga nagtatakbuhan palayo sa hallway ng aming kwarto. Hindi ko na kinuwento kay Anita ang nasaksihan. Baka kasi lalo lang siyang mabadrip. Nung tanungin niya kung sino yung mga kumakatok,
ay nagsinungalingan na lang ako na yung mga bata sa kabilang kwarto. Sa mga marites na curious kung ano ang nangyari sa amin ni Anita, naghiwalay din kami 2 buwan makalipas ang bakasyon namin sa Boracay. Mabilis niya akong ipinagpalit sa nakatrabahong foreigner. Nakakapunta na si Anita ngayon sa mga lugar na gusto niyang puntahan. Ibang lalaki na ang tumupad ng mga pangarap niya. At ang mas nakakatakot, kahit 3 taon na kaming wala ni Anita, ay hindi pa rin ako nakaka-move on at hindi ko pa rin siya nalilimutan. Katulad ng mga anino ng bata sa hotel na yon sa Boracay. Hello mga kapasta. Ako nga po pala si Intoy. Ito pong kwentong shinare ko ay karanasan ng Kuya Felix ko nang minsang nag-check-in siya sa isa sa mga kilalang hotel dyan sa Maynila. Matagal nang nangyari to at hindi niya na rin maalala yung taon. Pero kapag kinikwento niya sa tuwing nagbabahagian kami ng kwentong nakakatakot, pinaninindigan pa rin ako ng balahibo. Marami kasi siyang business at matagal nang nagpe-freelance work. Kaya naman hindi niya pinanghihinayangang gumastos ng pera sa mga bagay-bagay. Nasa isang mall siya noon. 3 sakay din ang layo mula sa aming tinitirahan. Dala-dala niya ang laptop niya nang umalis siya para kung sakaling tamarin siyang umuwi, sa kung saang coffee shop na lang daw niya gagawin yung trabaho. Kumakain siya ng shawarma nang mabasa niya ang balita na may paparating na bagyo. Signal number 3. Kaya naman nagmadaling umalis ng mall si Kuya Felix. Naisip niya kasi na baka bahain ang daraanan ng mga sasakyan. Pagkalabas niya, malakas na ang buhos ng ulan. Na-stranded na ang mga tao sa mall. Yung mga gustong umuwi raw, kahit walang payong, tinatakbo na yung mga masasakyan para lang makasakay pa uwi. Si Kuya Felix, nagdesisyong mag-taxi. Nagpaalam daw kay Mama na hindi na muna uuwi. Nagpahatid siya sa isang hotel na wag na lang po nating pangalanan para hindi masira ang reputasyon. Marami nang naririnig na kababalaghan si Kuya Felix doon sa hotel. Hindi naman siya natatakot dahil manhid na daw siya pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa paranormal. Kaya naman imbis na matakot sa pupuntahan, itinuring niyang masayang experience ang magstay doon sa kilalang haunted hotel. Pagpasok pa lang daw ni Kuya Felix doon sa hotel, ang bigat na agad ng pakiramdam niya. Para daw may nakapasan na kung ano sa balikat niya. Sumasakit din daw ang ulo niya kahit hindi naman siya gutom. Naglakad na raw si Kuya Felix sa koridor papunta sa kanyang kwarto nang makakita siya ng nakabuting babae na mabilis na naglalakad. Pinaliwala niya lang naman yun, pero hindi raw mawala sa isip niya yung bilis ng paglalakad ng babae. Parang unusual daw kasi. Saka nagtataka rin daw siya kung bakit walang tunog yung mga steps ng babae. Binuksan na ni Kuya Felix yung pinto ng room niya nang masulyapan niya sa gilid ng kanyang mata yung imahe nung nakaputing babae. Ganoon pa rin daw. Mabilis na naglalakad sa koridor. Tapos walang tunog yung mga steps. Sobrang kinikilabutan na siya noon. Kaya naman nang pumasok siya sa loob ng kwarto, nagdasal siya na sana maging maganda ang pagstay niya doon sa hotel. Nakatulog siya sa pagod na dulot ng bagyo. Nang magising daw si Kuya Felix, 2:00 na ng madaling araw. Lampas na sa oras ng kanyang shift. Hindi niya narinig yung alarm ng cellphone. Ang gumising daw sa kanya ay nakabibinging iyak ng babae. Umaalingaw-ngaw daw sa kanyang tenga. Nagmumula daw yung iyak sa CR ng kwarto niya.
Pagkarinig daw noon ni Kuya Felix ay gusto na niya sanang lumabas ng kwarto, pero nanigas na raw ang katawan niya sa sobrang takot. Pinipilit niyang bumangon pero hindi niya maigalaw ang katawan. Akala nga raw niya nung una binabangungot lang siya, kaya pinilit niyang igalaw ang kamay para kurutin ang hita niya. Nasaktan daw siya, kaya sigurado siyang totoo ang nakakakilabot na iyak. Hindi raw tumigil yung iyak sa loob ng CR, kaya nagdasal na lang si Kuya Felix. Paulit-ulit daw siyang nagdasal habang nakahiga at naninigas ang katawan. Ilang minuto din daw siyang nagdasal bago nawala yung nakakatakot na iyak. Hindi na nag-work si Kuya Felix noon dahil sa takot. Binuksan niya na lang ang ilaw at nagpatugtog ng music sa laptop. Nagdahilan na lang daw siya sa boss niya na masama ang pakiramdam niya at babawi na lang sa mga susunod na araw. Iyon ang una't huling beses na pagstay ni Kuya Felix sa hotel na yon. Kahit daw bayaran siya ng 1,000,000 piso, hindi na siya babalik. Good evening po sa lahat ng listeners ng Pinoy Creepypasta. Ito pong story na ibabahagi ko ay kwento ng kaibigan kong si Nicolas bago siya na maalam dito sa mundong ibabaw. 2015 pa nangyari itong kwento at hindi ko alam kung nagkataon lang. Kayo na po ang bahalang humusga. Hindi na po ako nagpakilala sa net dahil hindi ko naman ito personal na karanasan, kung hindi sa namayapa kong kaibigan. Nabigyan si Nicolas noon ng libreng hotel voucher dahil sa pagiging top performer niya sa trabaho. Kaya naman ginamit niya agad. Wala siyang naisama noon sa hotel na yon dahil una, wala siyang girlfriend, kapatid, nanay at tatay na pwedeng isama. Matagal na kasi siyang nag-iisa sa buhay at hindi na ulit nagkaanak ang nanay niya. Meron namang kaibigan si Nicolas. Niyaya niya yung iba. Pero kung hindi busy, ayaw naman. Dahil awkward nga namang may kasama kang lalaki kung hindi ka naman bakla. Niyaya ako ni Nicolas nun, pero hindi ako pwede dahil marami akong backlog sa trabaho. Sa aming magkakaibigan, si Nicolas ang pinakamahilig sa selfie at picture-picture. Napakarami niyang ang album sa Facebook dahil sa hilig niyang kumuha ng mga larawan. Noong time na nagamit niya na yung voucher sa hotel at nasa palapag na siya ng kanyang kwarto, ay nagpasya daw si Nicolas na kumuha ng mga larawan doon sa hotel at mag-selfie. Marami daw siyang kinuhana ng larawan at selfie na nakuha. Kahit noong papasok na siya sa kwarto, hindi niya pa rin daw tinigilan ang pagsiselfie. Noong nasa loob na siya ng kwarto, ay tinignan niya ang mga kuhang pictures. Napahinto raw siya sa isa sa mga kuha. Selfie niya na kalahati lang ang kitang muka. Sa picture daw kasing yon, ay may lalaking nakasunod sa kanya na pareho ng suot niyang damit, pantalon at sapatos. Medyo malayo yung agwat sa kanya nung lalaki sa picture, pero kinikilabutan daw si Nicolas habang tinitignan yung larawan. May pakiramdam daw kasi siya na doppelganger niya yung nakunan. Kaya naman kahit binabalot ng kilabot ay zoom ni Nicolas yung picture. Dahan-dahan hanggang sa makita niya yung itsura nung lalaking kapareho niya ng suot na damit, pantalon at sapatos. Sa sobrang creepy nga daw nung picture na nakita niya, naibato niya raw yung hawak niyang cellphone. Ang nakita raw kasi ni Nicolas nung zoom niya yung picture ay ito. Kamukhang kamukha niya talaga yung lalaki sa picture.
Kaya sigurado raw siya na doppelganger niya yon. Ang dahilan daw kung bakit niya naibato yung cellphone, bigla raw ngumiti yung lalaking nasa picture. Pagka-zoom niya sa mukha nito, lahat ng pictures niya sa hotel na yon ay dinilit niya agad sa sobrang takot. Hindi na niya inisa-isang tignan at huminto na siya sa pagtingin sa mga pictures matapos niyang makita yung doppelganger niya. Ang sabi pa ni Nicholas habang ikinikwento yon, baka raw kasi kung tingnan niya pa yung ibang pictures, nandoon din yung doppelganger niya. Sobrang kinilabutan talaga kami, Sir Neb, sa kwentong yon ni Nicholas. Yung tipong ilang buwan din kaming hindi nag-picture-picture na magkakaibigan sa tuwing nagkikita-kita. Yung ibang nakakaalam ng kwento ni Nicholas, matagal ding hindi nag-selfie. Nakakatakot kasi talaga, lalo na nung mamatay si Nicholas. 2 buwan lang ang nakalipas mula noong maranasan niya yung kababalaghang nangyari sa hotel. Magandang gabi po, Sir Neb. Ako nga po pala si Pip. Ewan ko kung bakit ganyan ang pinangalan sa akin ng tatay at nanay ko. Pero nang tanungin ko sila, ang dahilan daw ay ika-5 kasi ako sa aming magkakapatid. Nakakatawa lang kasi mali naman yung spelling. Itong karanasang ipapadala ko ay nangyari sa amin ng ka-FWB, FOBO of Friends with Benefits. Nag-check-in kami noon ni Abby sa isa sa pinakakilala at murang hotel sa Alabang. 12 hours kami dahil weekend naman at parehong walang pasok kinabukasan. Matapos kumain at mag-inuman sa kwarto, nagkaroon kami ng umaatikabong bakbakan sa kama. Pagkatapos naming mapagod ni Abby, ay nagpasya na kaming matulog na at mag-ilang rounds na lang ulit kapag nagising na at nakapagpahinga. Dahil mabait akong FOBO, pinatay ko ang lahat ng alarm sa cellphone para makapagpahinga si Abby ng mas maayos. Kung sakali mang hindi kami magising at magkabakbakan ulit, ayos lang dahil may mga susunod na linggo pa naman. Ganap na kasi talaga namin yon kapag sahod week. Ang totoo, na-inlove naman talaga ako kay Abby. Kaso ayaw niya raw ng commitment. Kaya hindi siya nagbo-boyfriend. Dahil in love, ay kumapit na lang ako sa ganoong setup namin. Lugi pa ba ako? Mag-aalas 3 na noon ng madaling araw nang magising ako dahil sa sobrang init. Bagay na katakataka. Dahil hindi naman kami nagpapatay ng aircon at nakahubad ako. Kaya ang ginawa ko ay tumayo. Itinapat ko yung kamay sa aircon. Malamig pa rin naman. Habang nakatayo, ay napansin kong bumangon si Abby mula sa pagkakahiga. Bihis na. Nilamig siguro kaya nagsuot ng damit. Tumayo si Abby. Dumiretso papunta sa bukas na CR. Narinig kong bumukas yung gripo sa lababo. Tapos may nag-flush sa inodoro. Narinig ko na bumuga ng tubig yung shower. Napangiti ako noon kasi naisip kong magbabakbaka na ulit kami ni Abby. Naglakad ako pabalik sa kama para bumalik sa pagkakahiga at hintayin si Abby na matapos sa paliligo. Nagtalokbong ako ng kumot. Ipinikit ko ang mga mata ko. Nagkunwari akong tulog habang pinakikinggan ang rumaragasang tubig sa CR. Ilang segundo lang. Makalipas ang paghiga ko, ay nawala ang tunog ng tubig. Pinakinggan ko kung may maririnig akong mga yabag palabas ng CR. Pero wala akong narinig. Sa mga sandaling nakatalukbong ako ng kumot, parang nangibabaw ang katahimikan sa kwarto kung saan kami nakahiga ni Abby. Para akong nilalamon ng tahimik na gabi. Yung isip ko,
naglalaban na. May isang kinukumbinse na totoong naligo si Abby at may isa namang hindi. Dahil nga sa sobrang katahimikan sa kwarto. Dahil natatakot na ako ay dahan-dahan kong inangat ang kumot sa pagkakatalukbong. Pagkaangat ko ng kumot ay para akong binuhusan ng malamig na tubig sa buong katawan. Naroon sa ilalim ng kumot si Abby. Nakahubad, nakatihayang natutulog at nadadaganan ng kumot. Sinarili ko ang takot ng mga sandaling yon. Hindi ko pa rin ginising si Abby kahit takot na ako. Kahit nga naiihi na ako ay hindi ako pumasok sa CR. Baka kasi makita ko yung babaeng pumasok doon na inakala kong si Abby. Baka nakatayo lang sa loob ng CR yung babaeng kamukha ni Abby. Hinihintay siguro ako na malito at sundan siya sa paliligo. At kung sakali mang sumunod ako, ay baka ipakita sa akin ng babae ang tunay nitong itsura. 5:00 na nang nagising si Abby. 5:00 na rin ako umihi dahil sa labis na takot na nararamdaman. Paggising ni Abby, nagkwento siya ng panaginip na talaga namang nagdala sa akin ng kilabot. Sa panaginip niya raw kasi ay nakita niya akong chinecheck kung bumubuga ba ng lamig ang aircon. Nasa New Zealand na si Abby ngayon. Hindi na kami nagkatuluyan, kagaya ng maraming magkakafubo dyan. Itong nakakatakot na karanasan namin ng asawa kong si Pura ay nangyari noong first wedding anniversary namin. Hindi na po ako masyadong magbibigay ng clue kung saan itong hotel. Basta sa Tagaytay po ito nangyari. Luis na lang po ang ipangalan niyo sa akin. Kasalukuyan akong nagtatrabaho bilang engineer sa isang pabrika. Kung totoo man na gustong-gusto ng mga multo ang malalamig na lugar. Kaya sa CR sila madalas nakikita o sa mga cold places ay baka isa ang mga kwento namin sa patunay. Malamig kasi noon sa Tagaytay. Lalo pang pinalamig ng aircon sa loob ng aming hotel room. Lamig yun na hindi kayang tunawin ang init ng pagmamahalan naming mag-asawa. Hindi namin pinatay ang aircon kasi maiinita naman kami. Saka sinulit namin yung binayad sa hotel. Pagkarating namin dun sa hotel, iiniwan na muna namin yung mga gamit sa kwarto. Lumabas muna kami at gumala sa kung saan saang parte ng Tagaytay. 8:00 na noon ng gabi nang magpasya kaming bumalik sa hotel ni Pura. Pagpasok sa room, umupo muna kami sa kama. Nood ng TV. Dahil busog pa kami at medyo pagod na rin dahil sa paggagala, ay nagpasya na lang kaming mag-asawa na matulog muna. Nagbiruan pa kami ni Pura na magkalabitan na lang kung sino ang unang magigising. Nang madaling araw na ay nagising ako dahil sa mararahas na pagyugyug ni Pura sa aking katawan. Naramdaman ko ang higpit ng pagkakahawak ng kamay niya sa aking braso. Niyakap ko siya. Tinanong ko kung bakit at ano ba ang nangyayari. Pero iyak lang at putol-putol na mga salita ang sinagot ng asawa kong si Pura. Kaya naman para mapanatag siya ay binuksan ko ang ilaw ng kwarto. Lumapit ulit ako sa asawa ko para tanungin kung ano ba ang nangyari. Pero lalo akong kinabahan nang tignan niya ang isang direksyon ng kwarto kung nasaan ang kurtina. Kitang-kita ko kung paano nanlaki ang mga mata ng asawa kong si Pura. Bakas na bakas sa mukha niya ang sindak. May bagay siyang tinuturo sa direksyon ng kurtina. Bagay o kung anuman na siya lang ang nakakakita.
Dahil natatakot na rin ako ay niyakap ko ng mahigpit si Pura. Tinakpan ko ang mata niyang nakamulagat habang tinitignan ang direksyon ng kurtina. Isinandal ko ang ulo ni Pura sa dibdib ko at hinaplos-haplos ang likod para mapakalma ang aking asawa. Habang nakasandal siya sa akin, ay paulit-ulit niyang sinasabi na uwi na tayo, honey, habang nanginginig ang buong katawan. Uwi na tayo, honey. Umiiyak na sabi ni Pura habang nakatingin sa akin. Magkahalo na yung takot at pagmamakaawa sa mata niya. Mabilis kong kinuha ang mga gamit namin. Hindi na ako nagdalawang isip at umalis na doon sa hotel. Nagpalipas na lang kami ng oras sa kung saang bulaluhan. Nang mahimasmasan si Pura, ay sinabi niyang nang magising daw siya nung madaling araw, ay may nakita siyang lalaking nakatayo doon sa sulok kung nasaan ang kurtina. Maitim na maitim daw yung kulay ng lalaki at namumula ang mata na parabang nagbabaga. Sunog daw ang mukha nito at nagbabaga rin ang ibang parte ng katawan. Nakatitig lang daw sa kanya yung lalaki. Para bang galit na galit ito. Lalo daw siyang natakot noong nagising na ako. Pero hindi pa rin nawawala yung lalaki doon sa sulok ng kwarto. Pakiramdam daw noon ni Pura, wala siyang kakampi dahil hindi ko nga raw nakikita yung nagbabagang lalaki. Mabuti raw at nakumbinsi niya akong umalis na. Kung hindi, ay baka raw nabaliw siya sa nakita. Hanggang ngayon, ay hindi ko pa rin alam kung ano ba yung nakita ni Pura. Iisa lamang ang hinala ko, na ang nilalang na sumira sa masaya sana naming anniversary ay isang demonyo. Kumusta mga kapasta? Ako po si Kay ng Scream PH, ang inyong narrator para sa episode na to. Iniimbitahan ko po kayo na bumisita rin sa channel ng Scream PH. Maraming salamat po.